Ito po yung kagagaling lang natin sa testing. Ito po yung setup natin. Ayan, ito yung ating receiver, motor at saka AC. Ang gagawin po natin ngayon ay kung paano siya ah, i-maintain dahil lagi siyang lumulubog sa tubig. Para po malaman ninyo, ito po, proceed tayo. Ah, Ngayon po ay ipakikita ko sa inyo yung kung ano ang ginagawa ko pag lumulubog yung bangka ko dahil siyempre pag lumubog ang bangka mababasa yung makina lalo na dito sa aming mga MB mini bangkerera. Ito po yung gagawin natin ay tungkol sa mga MB dahil ito pong mga MB na ito ay open. Yan, kung makikita naman ninyo sa mga video ko na naglulubog ito kaya hindi maiwasang mabasa ang motor, ESC at saka servo. Ayan. Ito po ngayon ay yung ating pag-iingat na gagawin. Kung halimbawa talagang naglubog siya o nagtaob, ito po ang ginagawa namin. Matagal na namin ginagawa. Kaya hanggang sa ngayon, hindi pa naman nagkakaproblema yung ating mga accessories, lalo na itong motor. Yan. Ito po yung ating didiscuss ngayon. Lalo na itong mga outrunner na kailangan talaga ng hangin para siya ay lumamig. Kaya hindi natin siya pwedeng takluban. Kaya ang normal na ginagamit sa amin dito ay open po yung aming bangka. Dahil po dito nga sa motor na aming gamit, outrunner, ito lalo na to. Hindi namin malagyan siya ng cooling. Kailangan niya talagang kumuha ng hangin para palamigin ang kanyang sarili. Yan. Ito naman pong ASC, pwede namin takluban kaso madadamay naman itong motor nga. Kaya ang ginawa namin, open na lahat. Kaya itong ASC, tuturo ko din sa inyo kung paano ito ingatan pagkatapos ng mabasa. Ganito po yun. Ayan. Atin mo na pong tatanggalin itong ating ASC. Yan, kung makikita ninyo. Ito na po siya. Ayan. Ito po, ang nagpapalit po sa kanya yung kanyang tubig kasi yung ginagamit namin ay yung tubig dagat dahil dito sa amin dagat yung laruan namin. Kaya pag daan dito ng tubig, okay lang kung continuous kaso pag pinabayaan niyo siya, hindi niyo siya inagapan, yung natirang tubig dagat sa loob nito magbi-build up po. Magpo-form siya ng ano, yung tawag ka, yung parang asin-asin na makakapekto sa ating daanan ng ating tubig. Magiging narrow po siya, kikipot dahil nag-build up po yung natirang tubig dagat na nag-form siya ng asin. Kaya ang gagawin natin ay babalawan natin ang loob. Ang ginagawa ko po ay ganito lang, napakasimple lang. Yan. Yan. Ito po. Mineral water. Huwag po yung ating normal water, mineral water po. Yan. Ganito pa lang ginagawa ko. Lalagay ako sa bibig dahil wala tayong pang-inject ngayon. Yan. Na-plasing po natin para yung natirang tubig dagat na kumapit sa loob niya ay mawala. Ating pong ulitin pa na isa. Kailangan po mineral water. Dahil yung ating normal na tubig na sinasahod sa gripo, hindi pa rin po maganda yun. May mga residue pa rin siyang na mumuo. Hindi tulad to na filter na talaga siya. Ayan po. Yan. Once na matapos nyo siya, ang gagawin natin ay padadaan natin siya ng WD-40. Yan, tayo po ng WD. Yan, ito po siya. Pasusuotan natin siya ng WD. Yan. Oh, yun. Yun. Hindi ko na po pinapatak sa planggana dahil yung planggana ang gamit yan. Lumabas na doon siya sa kabilang section. Ayan. Tapos, tatahihi pa natin po siya para yung ano mawala na yung ang matter sa kanya yung pinaka nabasa lang niya talaga yung loob po yung mga
nabasa ng tubig dagat, na binalawan natin ng tabang, hindi pa rin tayo sigurado. Kaya kailangan nating linisan muna ng WD. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Tapos, pag tatapon na uli natin siya, hindi pa. Napadaanan din natin ng WD. Tapos itong labas, yan, pwedeng WD o pwede din itong contact cleaner. Yan. 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 Tapos ito po mga contact na ito, yan, tulad nito, nabasa din ng dagat. Ito, nabasa rin. Pasirita natin ng contact cleaner. Yan. Yan. Tapos, dahil kahit contact cleaner, hindi din maiwasan na mamuo yung mga tubig dagat na nakabasa sa kanya. Na pag nagtagal, yung pinaka contact natin, yung tanso, yung brass, nagkukulay blue o green. Kaya kailangan natin pasiritan pa rin ng WD. Yan. Kaunti. Yan. Basa lang po. Yan. Tapos, pag okay na po siya, pwede natin itago. Ang taguan ko po ay ito sa isang container. Yan. Meron po akong silica gel. Ito, nakuha ko lang sa mga package o sa mga sinasama nila sa halbaw sa aming planta. Merong mga equipment na bago dinideliver na kailangan talaga na maging walang moisture. Ito, pagkaka-deliver sa amin, ito, kinukuha ko na. Ayan. Tapos, ilagay natin, isasama natin siya dito. Tapos, ayan, tatakloban na natin. Safe na po ito. Matagal ko na po itong ginagamit. Tapos, yung motor natin, ganun din ang gagawin natin. Ayan. Dito naman po tayo sa motor kung paano tayo mag-iingat. Ito pong ating bangka ay open. Dahil nga ating ginagamit na motor ay outrunner. Ito yung tinatawag na outrunner. Ayan. Kaya sinasabing outrunner ay out. Yung katawan niya ang umiikot. Ayan. Kita naman ninyo. At yung isa namang uri natin na motor na ginagamit yung inrunner. Ayan. Ito yung ating inrunner. Ayan. Yan. Yan. Shop. Yan. Kaso, mas mahal ito kumpara dito. Kaya ito yung normal na ginamit natin sa mga ating mga MB. Malakas po ito. Yan. Kaya ito yung ating ginagamit. Ang ating pong pag-maintenance dito ay madali lang. Dahil nga po outrunner siya, ang magpapalamig sa kanya ay ito na rin kanyang katawan. Makita ninyo itong Raystar, may mga vane. Pag umiikot ito, magpo-produce ito ng hangin. Ito ang nagsisilbing fan para ibugas sa kanyang katawan. Kaya po, yung ating bangka ay open lahat. Hindi pwede nating gawing sarduhan. Mapwede na lang kung itong ating gagamitin, pwede nating sarduhan. Kaso dito po sa amin, hindi ko naman lahat ang gamit ay outrunner dahil mura nga lang. Kaya ito, bumili din ako ng outrunner para ikabit dito. Yan. Ito po, automatic itong mababasa. Hindi maiwasan. Lalo na pag biglang liko. Ngayon, ang tanong, paano natin maiwasan? Dahil lalo na alat yung laruan namin, tubig, dagat. Kaya itong ginagawa ko lang po dito ay banlaw ng tubig tabang. Tapos, pag nabanlaw ng tubig tabang, tutuyuin ko siya kung may blower kayo. Tapos after na matuyo ninyo, pwedeng WD-40. Yan, yung penetrating oil. Masisirit ninyo. Pero ako po, bukod sa penetrating oil, may final po ako nilalagay. Ito yung tinatawag na silicone spray. Ayan. Pasisiritan ko lang po yung ating bearing. Yan, sa loob po yan. Dito. May yung nozzle natin, at tapat nyo dun, sa may tapat ng bearing yan. At saka dito sa mga, yang pagitang ito sa likod, yan. Dalawa po ang bearing nito, isang non-drive end at saka itong drive end. Kaya drive end, natin po yung ating driver dito sa may coupling. Ayan, ito po yun, yan. Ito po matagal na natin ginagawa itong ating pag-PPM na ito, pag-maintenance. Wala naman pong nangyayari pa dahil siguro kung hindi maganda hindi tama yung aming ginagawang pag-aalaga sa kanya, siguro ito noon pa man sira na. Ngayon kung makikita ninyo, ang ganda ng kanyang ikot, smooth na smooth. Dahil kung may problema siya, may gas pang kayong mararamdaman pag inikot ninyo. At saka magkakaroon siya ng play. Yan. Yung tinatawag na
play, yung dalawang klase. Isang papaganyan, yung tinatawag na axial movement, axial play, at saka yung papaganyan, yung radial. Eh, wala naman po tayo nararamdaman pa, talagang smooth na smooth pa. Ibig sabihin, yung ating pag-maintenance sa kanya ay okay lang, tamang-tama. Yung bearing na dapat nating primary nating iingatan ay naiingatan natin. Meron po tayong isang kalas ditong restart para makita niyo yung bearing. Ito po, yan. Ayan. Pinaghiwalay ko po. Ito po yung nagsisilbing stationary part at ito yung rotating part. Pero yung ating bearing ay nakakabit sa stationary part. Ito po yung bearing niya. Seal bearing. Ito po yung nasa NDE niya o non-drive end. At ito naman po yung sa drive end niya. Ayan. Ito po yung ating pinasisiritan na dinudukot natin sa butas. Dahil kung makikita ninyo, ano ito, seal bearing. Eh, paano natin ito malalagyan ng grasa o kung ano pa man. Ito po ay hindi totally sealed. May pag-itam po ito. Ngayon, kung makikita ninyo. Yung kaya itong ating penetrating oil o silicone spray ay manunuot talaga papunta sa kanyang mga bulitas do sa mga bearing. Yan. Ito po, yan. Madali lang po ang pag ano to. Basta sundin lang po ninyo yung aming experience ay tatagal po ang inyong motor. Makakapag-enjoy po kayo ng paglalaro lang po. Ayan. Tapos, isama na natin dito sa kanyang yan. Yan. Ito po yung ating receiver. Contact cleaner na natin ginagawa. Ayan. Ayan. Total ito po, balot po ito ng plastic. Yan. Hindi po siya nababasa. At kung pinitin po ang WD, dahil nung mabasa ito, wala pa akong contact cleaner, binalawang ko siya ng tubig tabang, tapos pinasiritan ko ng WD, tapos inilagay ko rin lang sa silica gel. Tapos within 24 hours, tinesting ko siya, yun. Okay na uli. Yan. Isama po lang natin siya dito. Yan. Dito naman po tayo sa servo. Yan. Ito yung ating servo. 25 kilograms. Ang ginagawa ko po, sa aking karanasan ngayon, nilalagyan ko na siya ng sealant. Pagkabili ko pa lamang ito. Yan. Sealant. Para itong rubber pag natuyo. Ayan. Ultimo yung pinakaulo ng nut. Yan. Ng tornilyo. Yan. Nilalagyan ko na rin. Tapos, pag gagamitin ko po siya ay ito. Itong ibabaw na ito, nilalagyan ko ng maraming grasa. Okay lang na pungapul siya ng grasa. Dahil po yung sa karanasan ko dati, sa mga nauna kong servo na nasira, nilagyan ko na ng ganito, nasira pa rin. Yun pala, dito siya dumaan. Dito sa ibabaw. Eh ngayon, naglalagay na po kami ng grasa dito. Kahit na pangit siyang tingnan, safe naman. Tapos, pagkatapos nyo pong gamitin, ayan, pwede nyo siyang punasan, banlawan, tapos punasan, yun. Itago nyo na lang uli. Ayan. At ito naman pong ating shop. Kung pagkatapos na ito yung gamitin. Ito naman po, nilagyan natin ng grasa bago natin gamitin. Kaso, pag natapos na, kailangan nyo pong tanggalin din. Inyo pong pasirita ng WD. Tapos punasan lang. Tapos itago. Ayan. Maging ito pong hindi itong rigid natin to. Ganon din pong gagawin niyo. Lalo na yung mga thread natin. Ito. Pag ito po napabayaan natin, kahit pa sabihing stainless, nagkakaroon pa din ng kalawang na nasisira. Kaya pagkatagalan, hindi natin matanggal yung lock. Kaya ang gagawin po natin, tanggalin, linisin, WD-40 o grasa, tapos itago. Pero kung wala naman kayong mapagtaguan, pwede nyo linisin, ibalik na lang uli sa housing ng bangka. Saka nyo itago. Pero kung sa akin naman po, may lagay naman po ako, eh hindi ko na po binabalik. Dahil yung bangka, malilinis ko din ng ayos bago itago. Ganun lang po. Simpleng-simple para maiwasan natin ang problema. At ito naman pong housing, ito po, may kung ang gamit nyo ay itong hindi flexible, rigid, ito pong housing natin, may bearing dito sa dulo, magkabilang dulo. Ito po, pasisiritan nyo lang ng WD, magkabila, para
Dahil siyempre exposed na basa siya ng dagat. Pag hindi niyo siya nabanlawan, kahit pa sabihin may grasa, hindi kayo sure kung may natira pang grasa, inyo pong magsigurado na po tayo. Lagyan natin ng silicone, linisin natin ng basirita natin WD, tapos lagyan natin ng grasa magkabila, tapos saka natin i-stock. Dahil po pag hindi nyo ginawa yon, pag ginamit nyo uli at ayun pala, wala na siyang natirang lubricant, stock up na siya. Maganit nang ikutin yung ating shop. Tapos kung minsan, yung iba tinatamad tanggalin yung yung shop pagkatapos, hindi nila alam na wala na yung grasa, tapos puro tubig dagat yung naiwan. Kaya pagtatagal, hindi nila matanggal yung shop na merge na dun sa bearing, kinalawang na, kaya halos naging isa na siya. Kaya yun, sira na, hindi na matanggal. Ihintayin ninyong pasiritan WD, ikot-ikot hanggang sa lumog siya. Kaso, sira na po ang bearing nun. Bibili na kayo, o kaya magpapabricate kayo ng bushing. Kung pwede naman nating iwasan, kung gagawin natin yung tamang pag-aalaga, ganun lang po yun. At pagkasira. Pero kung talaga pong masisira, di kasama na po yun sa lifespan ng inyong mga gamit. Dahil kung hindi yan masisira, wala nang kikitain ang manufacturer niyan. Kaya siguro naman, kahit ingatan natin itong lahat ng mga ito, dadating pa rin ang panahon na siya ay masisira. Yun po ang tandaan ninyo. Kaso, na pahaba nyo ang lifespan niya. Nag-enjoy kayo at nakatipid pa kayo dahil sa mga pag-aalaga ninyo. Ganun lang po kasimple. Ayan po, sana po may natutunan po kayo. At sa po pala, ito pong ating battery. Yan. Huwag nyo din kalilimutang itong mga contact point. Ayan. Mag-green-green yan o pag pinabayaan ninyo. Pati ito. Kaya pag minsan, pag saksak ninyo, wala. Ang iisipin nyo, sira ng battery. Yung pala, dito lang. Kaya once na magamit niyan, ito po, nilalagyan ko ito ng stretch film. Pa yung nabanat na Tapos, nakagamitin. Bago gamitin. Ito naman, pasisiritan nyo ng contact cleaner o kay WD-40. Tapos, pag may nakikita na kayong namumuong asin-asin na nag-green-green, yun na pong sundot-sundutin. Malaki naman siya. Yan. Kung na kayo ng matitilos na bagay, tulad ng pardible o karayom o aspil, yan, pwede po yun. Tapos ito, pwede din, kung may nakita kayong kulay green, ibig sabihin, meron na siyang namuong asin-asin. Yan. Pag po, ito po, mahalaga ito sa pag nagbabalance kayo, yan. At mag-check kayo ng battery. Dito din. Ito, pag nagdumi yan, mawala siya ng contact. Iisipin ninyo, may siraan yung motor, ESC, o kaya kung ano pa man, ayun pala, dito lamang. Kaya, ingatan po natin, alagaan po natin ito. Ito po, Tornigi, 11.1 volts, 3S. Magkano po ito? 1.1. Kung masiraan po kayo nito, ano pong gagawin natin? Sayang naman. Hindi na kayo makakalaro. Paano kung ang trabaho po natin ay talagang wala tayo kailangan pa natin mag-ipon bago tayo makabili nito. Pag may naglalaro, taga-panood lang kayo. Gusto nyo makalaro, hindi nyo magawa dahil sira ng battery nyo. Nag-iipon pa kayo para na makabili. Para maiwasan natin yon, yan. Ito po, nilagyan ko na ng sealant. Itong mga puno ito, huwag nyo basta lalagyan sealant. Ang gawin nyo, siksikan ninyo mga pag-itang ganyan yan. Alam mo, ito wire, yan. Ginaganyan-ganyan ko pa yan. Ito. Tapos, kung kayo maraming sealant, buuin nyo na ito, yan. Ito, sa tagal na po na ito, hindi po nasisiraan. Dahil yung sa karanasan ko, sa mga kasama ko na medyo napabayaan, siguro nakapenetrate yung tubig dagat, nag-short na, yung kanila ngayon mukhang jumbo hotdog, bilog na, hindi na kwadrado. Kaya sila, yung iba sa amin dito, nakakadalawa ng battery, yung iba, nag-explode na. Yan. Talagang bumigay na. Ito po yan. Sa naman, hindi pa natin naranasan dahil nung sa kanila, nakita ko naging problema, kaya pinag-aralan ko na. Ang ginawa ko, yan, binalot ko na siya, tapos pagkatapos gamitin, yan, pasirit ako ng WD o contact cleaner. Yan. Tapos,
Kung hindi nyo po gagamitin, i-storage charge po ninyo. Yan. Tapos, ilagay nyo sa tamang lalagyan. Katulad po nito, meron po akong sadyang lalagyan. Ayan. Ayan. Dito po sama-sama na yung mga battery ko. Ayan. 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 Ito po. Ayan. Ito, matatagal na po ito. Ito naman, ay doon sa speedboat. Kaya hindi na nilagyan ng protection dahil hindi naman siya nababasa. Ito, doon din ginagamit. Pero nilagyan pa rin ng sealant. Ayan. Total naman, hindi siya nababasa. Hindi na ito nilagyan na tulad ng ganito. Ayan. Tapos, nilalagyan ko pa rin po ng silica gel. Sasamahan ko sa loob. Ayan. Para siguradong walang ma-absorb niya yung mga moisture na makakasira sa ating mga electronics. Yan, ito po, yan. Tapos, tago. Dahil po, delikado po ito. Nasa abog. Yan. Yan po. Sana po kahit paano may natutunan kayo lalo sa ating mga kasamang mahilig sa bangka na ang ginagamit yung ating bangka talaga ng yung ating tatak Pinoy talaga. Yan. Ito po, ating tatak Pinoy na pangarera. MB Mini Bangkarera. Yan.